Alam nyo, may mga kwento na sa sobrang simple, dun mo justro makikita yung pinakamalalim na aral. At ngayon, yun mismo ang pag-uusapan natin. Isang kwento tungkol sa isang puno ng bayabas at kung paano ito nagturo ng isang napakagandang aral. Teka, paano yon? Isang puno, magiging guro? Parang ang weird pakinggan, di ba? Pero maniwala kayo, yan mismo ang tanong na sasagutin natin ngayon. Tara, alamin natin kung paano ito nangyari. Okay, simulan natin ang kwento. Ang setting natin ay isang lugar na sigurado akong pamilyar sa karamihan sa atin, ang likod bahay ng isang eskwelahan. So isipin nyo, sa likod ng eskwelahan, nandun yung bida natin, isang malaki at malagong puno ng bayabas. For sure, marami sa atin ang may mga core memories sa ilalim ng isang puno sa school, tama? Para kasi sa mga bata, hindi lang yan basta puno. Yun yung mundo nila. Yan yung palaruan nila tuling recess, yung official meeting place ng barkada, at syempre, yung instant aircon nila pag sobrang tindi ng sikat ng araw. Basically, itong puno ng bayabas, sentro to ng buhay eskwela nila. At isang araw, sa isang ordinaryo pero napakainit na hapon, may mapapansin sila. Dito napapasok yung matatamis na bunga na magiging game changer. So, habang naglalaro sila, bigla na lang may nakaagaw pansin kay Lito sa itas ng puno. Isang bagay na babago sa takbo ng araw nilang lahat. Ano kaya yon? At yun na nga, sa isang malakas na sigaw ni Lito, napatingin ang lahat. Wow, ang daming hinog na bayabas! Alam mo yun, hindi lang basta bunga, kundi yung mga bayabas na kulay ginto na alam mong sobrang tamis na. Naku, kilos agad sila no? Naghanap si Lito ng sungkit. Tapos, sama-sama nilang pinagpipitas yung matatamis na bunga. Pitas dito, pitas doon, hanggang sa mapuno yung mga dala nilang supot. Pero ang malaking tanong, anong gagawin nila sa lahat ng yon? Ngayong sandamakmak na ang bayabas nila, dito na papasok yung pinakamahalagang parte ng kwento. Naharap sila Lito sa isang choice. Ano ang gagawin nila sa biyaya na nakuha nila mula sa puno? Well, dalawa lang naman ang pwede nilang gawin. Pwede nilang suluhin lahat at magfiesta, di ba? Or pwede nilang ibahagi para lahat masaya. At alam nyo, pinili nila yung daan na hindi lang tiyan nila ang mabubusog, kundi pati na rin ang kanilang mga puso. At kanino nila ibinahagi? Una, sa mga guro nila. At pangalawa, sa mga kaklase nilang walang baon o merienda. Ang simple lang gesture, pero ang laki ng dating. Dito mo makikita yung tunay na pagmamalasakit. At syempre, anong resulta? Isang malaking ngiti sa mukha ng lahat. Yung simpleng tamis ng bayabas, naging simbolo ng mas matamis na pakiramdam ng pagbabahagihan. Isang maliit na gawa, pero grabe yung positive effect. Pero sige, lagpasan natin yung masarap na merienda. Ano ba talaga yung mas malalim na natutunan ng mga bata rito? Ano ba talaga yung aral na itinuro ng puno ng bayabas sa kanila? At ito na siguro yung pinaka-core ng lesson. Doon nila naintindihan na iba pala talaga ang sarap kapag may kasalo ka. Parang mas nagiging makabuluhan, mas nagiging espesyal yung pagkain kapag sineshare mo sa iba. 'Di ba? Naaalala nyo yung lilim ng puno na pinag-usapan natin kanina? Nalaman natin na hindi lang pala ito protection sa init. Simbolo rin pala yon ng kalinga, isang kalinga na isinabuhay ng mga bata nang ibahagi nila yung mga bunga ng puno. At dito nasasagot yung tanong natin sa simula. Ang puno ng bayabas, naging isang guro nga. Tinuruan sila nito, sa sarili nitong paraan, na ang tunay na biyaya ay hindi lang sa pagtanggap, kundi sa pagiging biyaya para sa iba. At dito nagtatapos ang ating pagtalakay sa kwento, pero iiwan ko kayo ng isang tanong. Base sa lahat ng natutunan nila, sa tingin ninyo, ano kaya ang gagawin nila sa susunod na pagkakataon na mamunga ulit yung puno? Tingin ko, alam na nating lahat ang sagot. At yon ang patunay na ang aral mang pagbibigay mananatili na sa kanila habang buhay.